Posible kayang maagaw kay Martin Romualdez ang pagiging House Speaker dahil sa naging resulta ng 2025 elections? It's a valid question, it's a legitimate question. Tara himayin natin based on what we know so far. Nagpa-interview sa multiple TV outlets si Congressman Toby Tiangco noong nakaraang linggo. Bottom line, dismayado rin siya sa naging resulta ng halalan. Si Congressman Toby ang campaign manager ng Alyansa, ang senatorial ticket na inendorso ni President Ferdinand Marcos Jr. Sa 11 kandidato nila, 6 lang ang nanalo. Pwede ngang 5 lang kung aalisin mo sa bilang si Camille Villar. Nakaalyado rin si Vice President Sara Duterte. Sabi ni Congressman Toby, masama ang naging epekto ng impeachment ni VP Sara sa election chances ng kanyang mga kandidato. Sabi pa niya, pati nga raw ang Pangulo hindi naman sang-ayon sa impeachment at kaya lang daw pumirma ang ilang mga kongresista sa impeachment papers ng bise ay dahil sa pangako ng budget. In Tiangco's words, conditional release. Hindi basta-basta may sasantabi ang mga pahayag na ito ni Tiangco dahil katulad ni Romualdez, kamag-anak din siya ng Pangulo. Hindi man kadugo, pero asawa siya ni Michelle Romualdez Yap, pinsan ng presidente. At kahit si Marcos, aminado na hindi maganda ang naging resulta ng eleksyon para sa kanila. We all wish we had better results, but we live to fight another day. So, paano ito naging usapin ng labanan sa trono sa Kamara? Pwede kasing sabihing nagsilbing litmus test ang congressional races ngayong 2025. Kumbaga, sukatan ng popularidad ng bise o ng pagsang-ayon sa ginawa ng House sa impeachment ni Sara at pag-iimbestiga sa mga umunay katiwalian sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, aka Quadcom. Si VP Sara nag-revenge tour pa nga para endorso ang mga kalaban ng tormentors niya sa Kamara. Mixed ang resulta. Si Jervy Luis Ro panalo sa Batangas. Ganoon din si Rolando Valeriano at Joel Chua sa Maynila. Pero talo ang Quad Committee co-chairs na sina Benny Abante sa Maynila at Dan Fernandez sa Laguna. At siguro pinakamasakit in terms of optics kay Speaker, si Majority Leader Manix Dalipe sa Zamboanga City. Pero sabi ni Tingog Representative Jude Asidre na malapit na kaalyado ni Speaker, 100 sa 115 na mambabatas na pumirma ng impeachment complaint ay nanalo ngayong eleksyon. Kabilang na ang 36 out of 44 pro-impeachment lawmakers sa Mindanao. Patunay raw ito na walang basehan ang punto ni Congressman Tiangco na nakaapekto ang impeachment sa naging election performance ng administrasyon. Sabi rin ni House Deputy Speaker J.J. Suarez, game over na dahil may at least 240 na kongresista mula sa iba't ibang partido na pumirma ng manifesto of support para sa continued speakership ni Romualdez. Pero sabi ni Tiangco, yung iba raw doon, tumatawag sa kanya, nagtatanong kung anong gagawin. Kasi si Tiangco raw ang manok nila sa pagka-speaker. Dagdag ni Tiangco, susuportahan naman daw niya si Romualdez kung iyon ang pinakamakabubuti sa presidente. Pero kung tingin ng Pangulo ay mas makatutulong siya, okay lang din daw sa kanya maging speaker, basta suportado siya ng kanyang mga katrabaho sa Kongreso. Matagal pa bago magbukas sesyon ng 20th Congress sa Hulyo, kaya wait and see muna tayo. For more stories, visit the Rappler website.